So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga po guys, nakakalungkot na balita at kalunos-lunos po ang sinapit ng ating BFAR at Coast Guard vessels sa kamay ng China dahil muli binuli na naman po at hinaras na naman po nila tayo. Again, ang ginawa nila sa atin as usual, binombahan na naman po tayo ng water cannon. So ngayon guys, ito yung balita. Panoodin natin. Sa kapapasok lamang po na balita, muling hinaras ng Chinese Coast Guard ang Maritime Patrol ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito ay matapos bombahin ng China ng water cannon ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR at Philippine Coast Guard habang nagsasagawa ng legitimate maritime patrol malapit sa Bajo de Masinloc. Nangyari ang insidente alas 9:53 kaninang umaga. Unang binomba ng water cannon ang BFAR vessel at sumunod ang barko ng PCG. Sa kabila ng insidente, nagpapatuloy ang maritime patrol ng PCG at BFAR. Rinig niyo yun guys, nagkakandak ng maritime patrol. Actually guys, dala na din to ng issue sa balikatan issue. Pero nga, ito yung nakakalungkot dito guys, na dapat sana sinusuportahan ng mamamayang Pilipino yung foreign policy ng ating presidente. Kasi nga po guys, kagaya nito, binubuli tayo, hinaharas tayo, biruin nyo, nananahimik na tutungo guys sa Bajo de Masinloc, sa Panatag Shoal, itong ating BFAR vessels at PCG, Philippine Coast Guard, nananahimik na pupunta doon sa sa Bajo de Masinloc, sa Panatag Shoal para magkandak ng maritime patrol. Ngunit sa kasamaang palad, yun na nga po guys, ay binomba tayo. Winaterkano na naman po tayo ng China. Alam nyo guys, ito talaga yung issue na dapat na pinag-uusapan. Tingnan nyo nagsisi talaga ako nung pinanood ko yung 3 oras sa Senate hearing ni Senator Bato de la Rosa. Sabay po na nangyari yung pambubuli ng China at yung ginanap yung Senate hearing ni Bato de la Rosa. Alas 9. Nagkaroon din guys ng Senate hearing. Alas 9. Biruin nyo na sayang yung humigit kumulang 3 oras ko sa kakapanood sa napaka-nonsense na PDEA leak na yan na may presidente daw tayong adik. Yung hearing na yan, ito noon na lang sana sa ating mga kababayang Pilipino na hinaharas, binubuli ng China. So, iyon nga po guys yung yung nakakalungkot. Ito nga yung sinasabi ko sa inyo hindi ko naman sinasabi na magtatapang-tapangan tayo. Wala po akong sinabing ganon. Bagkus ang gusto ko lamang po, hindi po tayo magpabuli. Hindi ko sinabi na magtapang-tapangan tayo, pero ayaw ko din po na hinahayaan lang natin na binubuli tayo. Yun po guys yung punto ko. So, mararapat dito yung mga mambabatas, especially yung mga involved dito sa usaping gentleman's agreement, dapat sana paimbestigahan. Nagigets nyo guys yung punto ko kasi hanggat hindi po yan pinapaimbestigahan, we do not know kung ano nga ba yung nakasaad sa kanilang agreement. Kaya tingnan nyo, ito yung nangyayari sa atin. Binubuli tayo. Ang kailangan natin dito, action. Diba yun po yung kailangan natin dito, action. Hindi yung hindi yung puro lang salita. Ang kailangan na natin dito, ma-actionan to. So, kaya nga po guys, pinupursyo ko, ina-advocate ko, na sana, yung mga senador dyan, mga mambabatas, especially ikaw, Amy Marcos, di ba kasi hawak mo naman yung Department of Foreign Affairs, hoping sana na mabigyan mo ng espasyo itong gentleman's agreement na ginawa ni former President Rodrigo Roa Duterte. Kung hindi po man kaya, ibigay mo. Diba kay Senator Risa Ontiveros? Kasi siya naman po guys yung nagre-request. Diba na kung hindi mo kaya, ako yung magsi-Senate hearing. Diba para malaman natin kung ano nga ba yung napapaloob dito sa gentleman's agreement nila Digong. So ngayon nga po guys, yung ilang mga representante, kinundi na itong ginawang panghaharas, pambubuli, ng China. Pasensya na guys kung medyo napapaos ako kasi uminom na naman ako ng milk tea. So ngayon ito guys, tinuligsa ng mga mambabatas. We condemn this incident just today. We condemn everything that goes with it. We condemn the narrative of China.
We will not stand for this. And you can be rest assured po dito sa Kongreso that we will be taking this yung ating committee when it is scheduled by the Rules Committee. We will be taking this very seriously. Tinuligsa ng mga kongresista ang panibagong water cannon attack ng China Coast Guard sa Philippine civilian vessels na patungo sa Scarborough o Panatag Shoal sa West Philippine Sea. Ayon sa mga mambabatas, ang mga ganitong hakbang ng China ang dahilan kung bakit dapat suportahan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga polisiya nito. Partikular na ang paninindigan nito laban sa encroachment o pangimasok ng China sa ating exclusive economic zone sa West Philippine Sea. Strategies like that should be countered with a strong position, and the President has taken that. Hindi ho natin kailangan maging matapang, pero sana hindi ho tayo maging huwag. Yun lang po yung position na dapat natin suportahan ng Presidente. Kaya naman isa sa mga prioridad ngayon ng Kamara na imbestigahan ng umano'y gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China kaugnay ng West Philippine Sea. Sa ngayon, wala pang tinukoy na petsa at House Committee na hawak sa pagdinig. We will see kung anong committee ito. But definitely it's going to be a priority. Ayon mismo kay Speaker Martin Romualdez, target maimbitahan sa House investigation ang mga top officials sa ilalim ng dating Administrasyong Duterte. Samantala, pag-aaralan naman ng isang mambabatas kung Okay, iba na yan. Iba na yung issue na yan. Deepfake na. Yung mga fake news peddler na gumagamit ng AI voice para maging boses ng ating presidente. Anyway, dito tayo sa topic na sa pambubuli, sa harassment again na ginawa ng China. So ngayon nga po guys, tama yung yung sinabi ng mambabatas na dapat sana paimbestigahan, 'di ba? Itong gentleman's agreement kasi we do not know nga po guys kung ano yung napapaloob sa gentleman's agreement. Kung yung agreement ba nila is hindi lang ba tayo magdadala ng mga repair materials or something else na mas malalim pa doon. Kaya kung napapansin nyo guys, paulit-ulit na hinaharas, na binubuli tayo ng China. And alam ko guys na nakakasawa na yung ganitong issue, di ba? To the point na paulit-ulit na lang, puro press con, puro camera. Naiinis ako sa ganyan guys, kaya dapat kailangan magkaroon ng aksyon. 'Di ba? Panagutin yung may pananagutan. Kaya nga kung hindi kaya na Senator Amy Marcos na hawakan itong Department of Foreign Affairs kasi siya yung chairperson, ibigay niya kay Senator Risa Ontiveros kasi willing naman po si Senator Risa Ontiveros na hawakan itong Senate probe na to. Ang problema nga lang dito guys, baba lang yung mahaba kay Amy pero yung utak wala. Kaya nga po guys, dapat magkaroon na to ng solusyon kasi nakakasawa na. Pero hindi ko naman po sinasabi na gusto nating magkagera. Bagkus ang gusto ko lang naman po na gusto kong ipahayag sa inyo na wag po tayong magpabuli. Walang problema kung hindi tayo matapang sa paningin nila. Hindi natin kailangan nga magtapang-tapangan. Ang kailangan lang natin dito, paninindigan. Na hindi tayo papayag na binubuli tayo, hindi natin hahayaan na ganito lamang po yung ginagawa nilang harassment sa atin. And I hope sana na nagigets nyo ko guys. Kasi syempre ako, nasasaktan ako every time na binawater cannon tayo kasi Pilipino ako guys. 'Di ba? Aantayin pa ba natin na merong mamatay? Aantayin pa ba natin na merong magbuwis ng buhay bago tayo gumawa ng aksyon? 'Di ba? Kaya hangga't maaga pa, panagutin ang may pananagutan. So, ito guys yung issue na dapat tinatalakay. Hindi yung issue ng katulad ng kay Bato nga kanina, yung napakawalang kwenta. Putang ina yan, naggigigil ako. Sinayang yung 3 oras ko. Grabe, tapos nonsense lang naman yung nakuha ko. Ito guys, may sense to. Usapin to ng soberanya na dapat ganitong klaseng rally ang sinusuportahan natin. Tingnan nyo panood ko sa inyo kung anong klase ng rally ang dapat na sinusuportahan ng mamamayang Pilipino. Yung rally na kung saan
tayo yung magbe-benefits. Panoodin nyo. Nagtipon-tipon sa Moraita, Maynila nitong linggo ang halos 1,000 miyembro ng Alyansa Bantay Kapayapaan at Demokrasya para kundinahin ang nararanasan pa ring panghaharas ng China sa West Philippine Sea. Nanawagan ang ilang grupo sa mga Pilipino na magkaisa para matapos na ang pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Ayon sa Abacada, ito ang nakikita nilang susi para matuldukan ang agresyon, pananakot at pambubuli ng China Coast Guard sa mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea at Exclusive Economic Zone ng bansa. Ang magkaisa ang lahat ng mga Pilipino, maging ang mga mula sa mga namumuno para maresolba ang hindi pagkakaunawaan ng naayon sa UNCLOS at Hague 2016 arbitral ruling. Ayon sa isang mangingisda, hindi lang kabuhayan ang apektado sa panghaharas na ito ng China kundi pati na rin ang kanilang kaligtasan. Kabuhayan ng mga kababayan natin na nakasalalay. Gayon din po sa atin dito sa Kamaynilaan, yung pong kapayapaan, nabubulabog yung kapayapaan natin dito sa ating mga kababayan dito sa Maynila. Ang pagsuporta po sa Pangulo ay pagsuporta sa Estado, pagsuporta sa kapayapaan, pagsuporta sa demokrasya, lalo po sa panahon ngayon. Kaya nga guys, mararapat na suportahan natin ang foreign policy ng ating presidente. Tapos ngayon guys, itong ginagawa ng mga DDS, nililihis nga po nila guys yung issue. Diba, gagawa sila ng Senate hearing, gagawa sila ng ingay para malimutan natin yung ginagawang pambubuli, ginagawang banta sa national security natin nitong mga Chekwa na to. Kaya nga guys, nauurat ako dito sa kampo ni Digong eh. Diba ngayon, gumagawa na naman sila ng issue na dapat paimbestigahan kung adik itong si PBBM. Napaka-nonsense ng Senate. Guys yun yung pinaka-nonsense na napanood ko na nasayang yung 3 oras ng buhay ko. Pinaka-nonsense sa lahat. Diba yung magpapa-Senate hearing ka tapos para malaman kung adik ba ang presidente natin, doon pa nga lang sa dokumento, ang dami ng mali. Diba? Pero yung mga ganitong topic, usaping kapayapaan, usaping soberanya, bakit hindi nyo yan matalakay? Diba? Kaya nga, galit na galit ako guys. Kasi sinayang yung putang inang 3 oras ko ng mga hinayupak na yan. Kaya nga na-stress ako kanina eh. Napaus pa ako hayop. Anyway, yun lamang po guys. That's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.